plunder, malversation. Mga kababayan ko, warrant of arrest. Kung makita mo si Bong Revilla, ituro mo para maaresto. Oh, run. Bong Revilla, run. Warrant of arrest is on your way. Parang kanta ni Samson and Delilah. Sabi ni Samson and Delilah, in the Bible, 1,000 years BC, tells a story of an ancient history. Now to tell us, in a march, get set and go. I hope you trust a hungry lion than a guy with a cheating heart. Oh, run, Samson, run. Delilah on her way. Yan. Yan ang mangyari. Ano ba naman kasi, kaibigan? Bakit naman? Bakit ka pa sumali sa flood control na yan? Na-quit ka na nga sa unang plunder mo. Ito na naman. Parehas lang kayo ni Jinggoy Estrada. Hindi kayo natututo. Kaya siguro, paborito ninyo si paborito niyo si Gary Valenciano. Sabi ni Gary Valenciano sa'yo, andyan ka na naman. Patukso-tukso. Di na natuto. Ilang ulit na bang? Iniiwasan ka, di na natuto. Oh, yan ang hirap. Yan ang hirap. So, ito po ngayon, ang anunsyo. Basahin ninyo yung anunsyo ng katarungan. Boses ng katarungan. Bakit kasi? Oh, may family dynasty ka pa dyan sa Cavite. Paano yan? Oh, yan. Bong Revilla issues warrant of arrest. Hold order. Hold departure order. Ganon po. Yan. Sayo lang tayo ng budots. Oh, nagsasawa na ng budots sa Pilipino. Sandigan Bayan's 3rd Division has released a warrant of arrest and hold departure order against former Senator Ramon Bong Revilla Jr. and other individuals allegedly involved in the flood control scandal. A document from the 3rd Division released to the media on Monday showed that an arrest order and a whole departure order was released against Revilla. Former Bulacan District Engineering Office officials Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Damasig, Juanito Mendoza, Emilita Huat, and Cristina Pineda. The orders were for the malversation of public funds case before the 3rd Division. Revilla was dragged into the infrastructure corruption issue after former Public Works Undersecretary Roberto Bernardo said that a mix of senators and House of Representatives lawmakers received kickbacks from Department of Public Works and Highways project. Among the names Bernardo mentioned are former Senator Revilla, former Senator and now Makati Mayor Nancy Binay, Senators Francis Escudero and Jingo Estrada, former Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, former Caloocan Representative Mitch Cahayon Oy, former San Jose del Monte Representative Florida Robes, former DPWH Secretary Manuel Bunuan, and former Undersecretary Maria Catalina Cabral. Oy, hanapin nyo sa Europe si Yusik Cabral. Hindi daw namatay, nandun sa Europe. Ako. Tapos, I'm calling on Irene Del Rosario. Irene Bonita Del Rosario. Yung matalik mong kaibigan na si Congresswoman na ngayon Mayor ng San Jose del Monte na si Florida Robes ay makakaso na to, matatanggal na to sa pwesto. Matatapos na yung kanilang dynasty, ng kanyang conjugal dynasty kasama ang kanyang husband na si Arthur Robes. Wala, ninakaw nyo na ang lahat ng pera dyan sa San Jose del Monte. Mga flood control mo dyan, na lumalabas, wala palang flood control. Nakalagay tarpaulin. May project. Wala ka naman makitang project. Pero may tarpaulin.
Binayaran doon, tarpaulin. Oh, kita mo, Bong Revilla, paano ito? During the Senate hearing last November 14, Bernardo said he has a close and friendly relationship with Revilla, explaining that they frequently met at an important social gatherings. Senator Revilla later on became a godparent of two of my daughters, while I became a godparent to one of his children. Because of his close relationship with Revilla, Bernardo said the lawmaker asked for his assistance on several matters. Sometime in the third quarter of 2024, Revilla and I met where he asked for a list of projects for funding ostensibly to help him in his national campaign. When Senator Revilla asked about the percentage of the commitment, I suggested either 20% or 25%, to which Senator Revilla said 25%. Soon thereafter, Bernardo said he personally asked District Engineer Henry Alcantara and DPW's Regional Director for NCR Engineer Gerard Opolencia to prepare a list of projects. Bernardo said he was told by Opolencia that the 25% was already loaded into his vehicle. Aside from this, Bernardo said he directed one of his aides to deliver another commitment. Pangalawang delivery na to 250 million to Revilla's residence in Bacoor, Cavite. Yung tinatawag white truck. Before the start of the campaign period for the national positions. So, paano ngayon yan? Bong, I pity you. Kaibigan kita, pero itong nangyari. What shall we do? O, paano yan? So, ito ngayon ay tingnan natin. Balikan natin yung binanggit niya, no? Ni the case. Tingnan natin kung may katuturan to. Kasi nga, I just want to be fair to Bong Revilla being my friend. Kung talaga may katuturan ito. So, September 25 na, no? Blue Ribbon hearing. Pakinggan natin siya, no, Pakinggan natin ang balikan natin ang nakaraan. Ang nakaraan. Parang pang Netflix, Pakinggan natin yung sinabi ng nag-akusa. Ang problema nito, hindi natin alam kung paano tumakbo yung kaso. Kasi hindi natin nakikita Moreover, I will disclose and expound on related incidents where I gave him a list of projects and campaign contributor, Alcantara, Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP. It lays out details. Sorry, excuse me. You have your counsel now. Greater freedom to access files, civil engineer by profession. In the year 19, already on sick leave, I heard from Secretary Bono. My personal knowledge regarding Congressman Saldico are set out as follows. To this affidavit as Annex 8. To this affidavit, Yusek Trigib Olivar of DEP. After the meeting, where I gave him will appreciate additional contributions for his senatorial re-election bid. That the commitment is 15%. After the meeting, I asked Bulacan First DEO in Manila and campaign contributions. These were confirmed later by Secretary Bunaan during a separate legislative hearings. Okay, pakinggan natin. I called up Engineer Alcantara to ask him about these flood control ghost projects. He denied any participation. Subsequently, he likewise told me that he even convened the officers of Bulacan First DEO to confront them about these ghost projects, and that some officers, it was Engineer Hernandez, who was the primary person responsible for the same.
In the exact words of Engineer Alcantara, si Bryce po yan. I categorically state that I have neither knowledge nor participation in these flood control ghost projects. Congressman Zaldico. My personal knowledge regarding Congressman Zaldico are set out as follows. Congressman Zaldico one time called me to say that he met Engineer Alcantara and wanted to confirm, maayos bang kausap si Engineer Alcantara? To which I replied, maayos po. Engineer Alcantara then told me that Kong Zaldico was asking for a 25% commission, and out of that amount, 2% was to be shared equally between Engineer Alcantara and myself. In his exact words, boss, hati na tayo sa 2%. Furthermore, Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment to Congressman Zaldico. In this affidavit, I shall mention my personal knowledge regarding Senator Chis Escudero as follows. Maynard Ngu and I are close friends, and we go years back. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Chis Escudero. Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu, and some of the items therein pertaining to Valenzuela and Marinduque projects were subsequently included in the General Appropriations Act. A copy of the list of Valenzuela and Marinduque projects is here to attach to this affidavit as Annex A. When I gave him the list and in relation to the commitment, I asked him, boss, paano to? Maynard replied, bahala ka na. I asked, boss, okay na ba ang 20%? Maynard said, okay. After inclusion of the projects in the GAA, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Finally, I would like to add that deliveries of cash were personally made to me, by me, to Maynard Ngu at his office in Manila. I confirm that Commissioner Lipana requested that he be referred to officers of DPWH Bulacan First DEO. I referred to Engineer Bryce Hernandez. I have no personal knowledge if they were able to secure a project in Bulacan First DEO. Furthermore, and subject to possible referral to an executive session upon the approval of the Honorable Chairman, I attest to the broader systemic issues in DPWH that are widespread. My statements hereunder are based on personal knowledge and direct interactions with the personalities involved with great risk to my safety and that of my family members. I confirm the following. Yusek Traigib Olaybar of DepEd. Yusek Traigib Olaybar used to work for Senator Ramon Bong Revilla and Senator Sani Angara before his appointment as Yusek for the Department of Education. Sometime in 2010, I met for the first time Yusek Olaybar, who was then working in the office of Senator Bong Revilla. Later, I learned that he transferred to the office of Senator Edgardo Angara and then later to Senator Sani Angara. Sometime 2024, Yusek Olaybar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations, supposedly for the office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. After the meeting, I asked Bulacan First DEO to prepare a list of projects for funding. Thereafter, Engineer Alcantara submitted a list of projects worth 2.85 billion. Here to attach as Annex B is a list of those projects. Subsequently, I submitted this list to Yusek Olaybar. Yusek Olaybar told me that the commitment is 15%. In his words, boss, 15 yan. Thereafter, the DPWH received a special allotment release order for 2.85 billion for the projects listed in Annex B. Engineer Alcantara, from time to time, would collect
and delivered the agreed 15% commitment to me, which I delivered or caused to be delivered to Yusek Olivar in Magallanes, Makati, and other places. Ay, Jebes. Senator Ramon Bong Revilla. Ay, Bagrabi. Sometime in the year 2024, Senator Revilla and I met where I gave him a list of projects given to me by Engineer Alcantara. Senator Revilla asked for a commitment, which I suggested. Then he approved at 25% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex C. I relayed the 25% commitment to Engineer Alcantara and told him that Senator Revilla will appreciate additional contributions for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Senator Nancy Binay. Sometime in the year 2024, Carlin Villa, a staff of trusted confidant of Senator Binay, called me and asked for a commitment which was set at 15% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex D. I relayed the 15% commitment to Engineer Alcantara. Engineer Alcantara collected 15% commitment, or about 37 million, which was turned over to me and which I then delivered to Senator Binay at a house in Quezon City. Given the complexities of the transactions and personalities involved, I humbly reserve the right to submit a supplementary affidavit if warranted in the premises. I attest to the truth of the foregoing statements based on my personal knowledge and authentic records. In witness or hope, I will be affixing my signature this day of September 2025 here, Mr. Chair. Yeah, kindly sign your affidavit in the presence of everybody. Very clear, very clear. So ngayon, itatackle natin. Let us be fair to Bong Revilla. I-analyze natin. Ang aligasyon, yung pangalawang delivery ay 250 million. Dineliver ko na yung personal, siya nag-deliver kay Bong Revilla. Ang tanong, maniniwala ba tayo dyan? Ang sagot, sa unang tingin, pwede natin bigyang bigat at syempre magmamatter na yan kung ano ang mangyayari during the trial sa paglilitis. Pero sa ngayon, ang tanong, paniniwalaan ba natin yan? At bakit siya pinasahan ng warrant of arrest? Ladies and gentlemen, sa labanan po sa ebidensya, ganito po yan. Dalawang nagbabanggaan. May isa na nagsasabi ng positive na ikaw ay gumawa ng krimen. May isa naman na nagdi-deny. Sa gitna ng dalawa, kapag ang isa nagsasalita at kahit may kunting dagdag sa suportang ebidensya lamang, mahirap tumbahin, mas mataas ang bigat kumpara sa pagtatanggi. Kaya, wala tayong magagawa. Lumalabas, napasahan siya ng warrant of arrest. Pero, ito naman ang nakita ko. Hindi ko alam kung anong klaseng depensa ang ginawa ng abogado ni Bong Revilla. Bakit? 250 million ang pangalawang bigay ng mga una, may nabinigay pa ng una mga 100 plus million. Pero bakit? 92.8 million lamang ang kaso na sinampa. Di ba? Ang iba yung pera. Bakit asan ang perang iba? Grabe, hindi ko maintindihan. Bagay, wala tayong kopya ng kaso. Kaya nagkikriticize lang tayo. Paano mo itugma ang 250 million kumpara sa 92.8 million? Pag hindi mo mapagtugma yan, ibig sabihin po, malamang hindi po totoo yung reklamo. Pag hindi totoo, ay mabudots lang kayo. O mabudol din. Ay nako, in fairness to Bong Revilla, kaibigan ko yan.
I have to defend him kung hindi naman totoo ang kaso laban sa kanya. Klarong-klaro sinabi ni Bernardo, yung pangalawang bigay 250 million. At bakit po ang sinampa niyong kaso 92.8 million lang? Ibig sabihin, ayusin niyo yan. Kasi, alam ko na, yung kaibigan ko, hindi na natuto eh. Nung una, nalusutan niya yung plunder. Sa ngayon, malulusutan pa rin kaya niya? I just want to tell you what happened during the first plunder case. In the first plunder case, nagdepensa si Bong Revilla na piniki lamang ang pirma niya dun sa sulat na endorsement na pinadala sa mga ahensya ng gobyerno na may hawak ng kanyang PDAF. At ang laman ng sulat, telling the officers, oy, ilipat nyo, ibigay nyo sa korporasyon ni Janet Napoles ang aking budget. Gumawa. Tapos ang ginawa ni Janet Napoles, nang nakuha niya ng pera, hati. Ang kalahati binigay kay Bong Revilla. Ang kalahati, ang iba binigay dun sa opisyal ng mga ahensya na naglipat ng pondo. At ang iba, binigay sa kanya at saka iba pang mga opisyal. At ang pinakamalaking bulto ng pera na punta kay Janet Napoles. Kasi, pinalabas si Janet Napoles na nabigay sa dapat papuntahan ang pera ni Bong Revilla na budget galing sa senador. Sa pamamagitan ng pagsumite ng mga resibo na natanggap ng mga tao na piki din pala. Kwento lang yung tao, hindi naman totoong tao. Ibig sabihin, kung gusto lang pag-usapan, panahon pa ni Janet Napoles na unahan na kayo. Kumukopya lang kayo kay Janet Napoles. Ngayon, dahil ganoon ang depensa ni Bong Revilla, nagkaroon ng pag-uusisa ang National Bureau of Investigation sa kanyang pirma, ikumpara sa pirma na nakalatag o nakasulat dun sa sulat na binigay sa official ng implementing agencies. Sabi ng NBI officer, hindi po magkaiba. Hindi po magkatulad, magkaiba. Ibig sabihin, napatunayan niya na hindi si Revilla ang pumirma nun. Pero mind you, ladies and gentlemen, it doesn't need for you to be a genius to know na guilty si Bong Revilla doon sa unang kaso. Bakit po? Akalain mo, 6 na taon na sumusulat ng peking pirma. Mangyari ba yon? Unang taon makalusot. Pangalawang taon makalusot ba? Ang ibig lang sabihin nun, all right, kung ako naman ang justice na nag-decision, all right, it has been established that the signatures were faked or were forged. But then the truth is this, that it happened 6 years. Kung nangyari sa 6 na taon, na wala ka man lang ginawa para imposible naman hindi mo alam, ang PDAP mo ay hindi mo alam saan napunta. Kaya dapat guilty ka. Kaya pwede rin kasi mangyari. Inutusan mo si Juan, ipirma mo ako dyan. Peki yun, di ba? Pero but then the blessings was there. Binigyan mo ng blessing na pirmahan. Eh di, parang ikaw na rin pumirma. Wala nga lang ebidensya na direkta na nagbigay si Janet Napoles ng pera sa iyo. But then the problem, the indirect evidence is the records shown by AMLAC. Ayon sa AMLAC, sa tuwing may ibibigay na pera mula sa opisina ni Janet Napoles, may pumapasok na pera sa account mo, account ng anak mo, or account nila ni Mercado. Or sa joint account nyo. Saan ang galing yung mga pumapasok? Hindi nyo pinaliwanag. Galing sa pelikula? I'm sorry, I do believe na laos ka na, kaya wala na nanonood sa pelikula mo. Pares lang kayo ni Lito Lapid. Ito si Lito Lapid to, dapat mag-guilty din ito eh. Pero hanggang dito na lang muna tayo.
At least, what is important is, yung chief of staff yan, namatay pa. Kasi ang ginawa niya, sinisisi niya, tinuturo niya, pumirma ng aking pirma ay chief of staff ko. Na si Attorney Richard Camby. Kawawang Camby. Sentensyado. Nag-apila pero hindi natapos. Bakit? Namatay siya sa COVID sa loob ng bilibid. Hindi ko alam kung totoong COVID yun o pinatay lang ni Bantag. Para hindi na makareklamo. Yun lamang po ang ating pag-usapan. Mag-shoutout na po ako. Jose Abonete, good PM po. Oy, thank you for coming back. Ingat po kayo palagi. God bless. Philip Filas. Pero ang chief of staff ng abogado niya na preso, nabilang po. Pero namatay na ngayon. Marlon de la Cruz, residence. Residence na po siya. Residence saan? Nasa Spain na? Ganon? Nasa Spain. Nasa Spain. O sa Argentina. Tapos kakanta lang, Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never let you. From where I want you, naalala ko to ni si Evita Peron. Nung natumba ang Argentina, magnanakaw ang kanyang asawa si Noriega, magnanakaw din. Noriega ba asawa niya? Nagkamali ako, hindi ko alam. Okay, Cinderella, ganyan ang didisit, lalo pa kapag kalbo. Ganun ba? O didisit? O sige, pues, tatanggalin na kita, ban the user. Ban ka na. Kasi kay maasar ako siya, mahiblad ako, baka mamamatay pa ako. Pilipilos, Piatos. Pilipilos, kaluoy isang chief of staff siya. Amo na preso. Angelo Dadula, ingay ng mga daga ngayon. Ganun ba? Nire-request ko siya, pagbigyan kita, Angelo Dadula. Kung mag-comment kayo, walang problema kontra kayo sa akin. Pero mag-comment naman kayo na maayos, hindi yung mga pang-personal. Okay? Pagbigyan kita ko, hindi ibaban na kita rito. Pilipilos, kaduha na siya. Nakadalawa na, hindi pa rin natututo. Pilipilos, wala. Gid nag-like to. Meaning, walang, meaning wala gid may nagpati. Never Hermosa. Never Janet Orsua. Sino pa? Si Tia Alpha. The Alpha. Yari ka Panday. Panday pera. Yan pala, Panday pera. Namamanday ng pera, yan ang problema. Arya San Jose. Arya San Jose, mga kurakot, mga Robes, mga kurakot sa San Jose del Monte. Hanggang dyan lang muna siguro tayo. Pilipilos, Romel Bengson, may pinapabalik na pera kay Bungar. Ang Sandigan Bayan, hindi pa rin sinauli. 124,500,000. Yan ang tinatawag, acquitted ka pero pinapabalik ang pera. Anong ibig sabihin? Hindi ka guilty pero may kinuha kang pera? Wow! Ano yung klaseng ginawa mo? Justice Geraldine Faith Ikong, you are corrupt. Narinig ko, Justice, inabsulto mo si Bong Revilla dahil nakatanggap ka 200 billion. Narinig ko lang yan, Kasuhan mo ako ng libel kung gusto mo. I accept it. I will challenge you. Good evening. Dapat ang AMLAC, freeze ang mga bangko. Andre Gueco, maya pabingi, mga kabalin ko. Albert Ingito, same, malusutan. Tingnan natin kung makalusot pa to. Sigurado to, matutumba to si Budots. Sasayaw na lang siya ng Budots forever sa loob ng kulungan. Nieves Janet Orsua, si Sir Toto, gusto namin ng tita ko kasi magaling mag-explain at katotohanan. Yan, explain ko lang Didimo Alcobendas, Idol Toto, good evening. So, Roel Villabora, sana maaresto na rin yung mga congressmen. Dapat yung mga congressmen na yan sa Quezon City lahat, maaresto na yan. Lalo na ang asawa ni Maine Mendoza, si RJ
Arjun, ang pilido ni Arjun. Arjun. Arjun Atayde. Nako. Aaron Manlas. Tapos yung congressman na mataba. Dalawa dyan. Sino isa? Si Ralph Wendell Tolpo. Kung uminom ng alak, 6.7 million. Grabe. Tapos ang isa pang mataba si Patrick Vargas. Putang ina. Saan nanggaling yung naging dahilan mataba ka? Ha? Yan na po ang glutinous ka. Pag glutinous ka, kawatan ka. Ganun na kasimple lang po yan. Elon Musk, akala ko Elon Musk. Ginawang family corporation kasi ang pagkapolitiko nila. Ayun, congressman ang dalawang anak niya. Asawa niya, congressman. Kinukuha niyo na lahat ng pwesto dyan sa Bacoor, Cavite. Argo, Kawawang Revilla, tinraidor ni BBM. Nagtatraidor ni pinagkapwa magnanakaw. Host, si Don Gonzales pa. Nako. Yan, Aurelio Don Gonzales. Ha? Isa sa pinakakawatan na Kapampangan, si Aurelio Don Gonzales. Binibigyan mo ng kahiyan ang kanlahing Kapampangan eh. Mas matindi ka pa kay Bong Pineda. Oh, Tambayan. Shout out. Attorney, kaya nga siguro gagamitin ko yung mga tribo para sisihin ko mga tribo kung may mananalo na mga kurakot sa kanilang tribo, sino ang may kasalanan? Eh di ka tribo mo. Oh, Batangas. Si Garjula, bakit nananalo? Number 1 na corrupt na Batangginyo. Sikan-sikan na si Ralph Pricto. Tapos bakit niya pinanalo si Vilma Santos na mahilig bang manlalait ng tao. Kasi kung muna sa taas niya. Siya naman, kayo naman sa baba. Pero ano sabi sa'yo? Anong sabi ni Bishop Siscon? Bumaba naman kayo. Mahiya naman kayo. Wala talaga kayong hiya. Hanggang hindi ako titigil sa pagsisigaw sa inyo hanggat hindi kayo lahat mabibilaggo. Si Franz Pumarin, idol ko pa ito sa basketball. Magnanakaw din pala ito. Mayroon ding flood control. Tapos isa pa si Marivic Copilar, deny to death pa. Na wala daw siya natanggap mula kay Colonel Diskaya. Ay, nako. Pati isa to si Marvin Rillo. Ay, nako. Grabe kayo ng mga congressmen. Number 1 to congressman sa Quezon City. Ay, res ipsa locator, sabi ni Pilipilos. Okay. Sabi ni Tambayan, shout out, attorney, ano sa tingin nyo, attorney, tanim impeachment pa? Tanim impeachment ang ginawa. Puta, akala ko may tanim bala lang. Anong klase ibang tanim? Tanim, flood control, tanim. Kunwari, may flood control, wala. Puro mahilig tong panahon ni Bongbong Marcos, panay tanim. Grabe, kakahiya ka naman, Bongbong Marcos. Ang yabang mo, makapal ang mukha mo. Saan ka nakahiram ng makapal na mukha? Kay tatay mo? Halata na nga mga mali-malit ang pera na binibigay sa iyo na 2 bilyon kada buwan tapos hindi mo itatanggi mo ang kapal pa na mukha mo? Saan naman kukunin yung mga litratong yun ni saldi ko? Kung hindi totoo yun. Aber! Bakit? Doon una, nung hindi pa bumaliktad si saldi ko, tinatanong ka, ano nangyari kay saldi ko? Wala po tayong ebidensya eh. Pero ano nagsalita, saldi ko laban sa'yo, 1 linggo lang may warrant of arrest na kagad. Grabe ka. Heber, Hermosa, halos lahat nanalo, nagbabayad yan kay itong si Garcia. May araw ka rin pag makita kita, Erwin Garcia, sasampalin kita. Grabe ka. Okay, hanggang dyan na lang muna. May gagawin pa ako.